Hello mga kapatid. Mga kapatid, nakarinig na ba kayo ng sinasabing pinil sa buhay, no? Pinil sa buhay. Kagaya ni Jacob, nagkaroon sa ng pinil sa buhay, no? Pinil sa buhay. Ibig sabihin ng pinil is ang pini is mukha, ang L is Diyos. Pinil sa buhay. Hindi ito isang lugar na tinatawag, no? Sa Biblia, ang pinil na tinatawag or sa buhay natin na tao, ito ay yung tinatawag na karanasan natin or ang totoong nangyayari sa buhay natin. Yun ho yung pinil natin. So, ang pinil sa buhay, yun ho yung mga kasakit natin sa buhay. Yung mga pagsubok sa buhay natin na kung saan atin na lalagpasan. Yung ibig sabihin mga kapatid ng pinil, para sa aking panampalataya at mismo sa aking tinatawag na napag-alaman sa pananaliksik ko sa Bible, no? Ang pinil na tinatawag, isa itong makapangyarihang salita sa Bible kasi ito ay karanasan ito ni Jacob na kahit tayo rin, mayroon tayong mga karanasan sa buhay, yung mga pinil natin sa buhay, ano? Yung mga karanasan mo sa buhay, no? Lahat ng mga paghihirap mo, lahat ng mga trials sa kabuhi mo, yun o yung tinatawag na pinil natin sa buhay. Hindi mo yun na binabasa lamang o sa kwento. Hindi mo yun nakikita lamang sa ibang tao. Mismo ikaw ang nakaranas. Yan ho ang tinatawag na pinil sa buhay natin. Kasi yung pinil, yun ho, sa herbyo, ang pinil ay mukha ng Diyos. And then, makikita nyo dyan sa Genesis chapter 2, verse 30, babasahin natin. So mga kapatid, ayon dito sa Genesis chapter 32, babasahin natin dito sa 25 na tayo magsimula, no, para maunawaan natin, no, ang kung ano ba talaga ang pinil ni Jacob na nagiging yun din yung magiging mangyayari sa buhay natin pag magkaroon tayo ng pinil at ito yung maunawaan natin, ano. Andito sa verse 25 sa Genesis chapter 32, no, nang maramdaman ng lalaki na hindi siya magagapi, si Jacob pinalo niya ito na sa balakang ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbukang liwayway na. Hindi kita bibitawan, sabi ni Jacob, no? Hanggat hindi mo ako binindisyonan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pinil ni Jacob nung panahon na yun, yung isang taong nagpakita sa kanya, no? Yun yung tao na yun nakikipagbuno siya. Yan ho nakalagay sa Biblia natin. Dahil si Jacob ay, 'di ba siya ay mandaraya, no? Kaya nga pinalitan ng mahal na Diyos ang kanyang pangalan dahil nalagpasan niya yung kanyang pinil sa buhay. Yung pakikipagbuno niya sa isang tao na yun, yun ay paraan ng mahal na Diyos, no? Upang mabago siya. At binago nga siya ng mahal na Diyos. At hindi na Jacob yung naging pangalan niya, di ba? Naging Israel na siya. Yun ho yung pinil ni Jacob na dala-dala niya hanggang sa lumabas sa pinil. Ang pinil, yun ho yung kahirapan, yung mga pagkakamali mo, yung mga kasalanan mo, yung mga nangyayari sa buhay mo, yung totoong nangyayari sa buhay mo, yun ho yung pinil ng buhay mo. Pag yun ho ay malalagpasan mo at makalabas ka na sa pinil ng buhay mo, ibig sabihin, handang-handa ka na makikipag-usap sa Diyos. Handang-handa ka na makikipagharap sa mahal na Diyos. Ganun ang nangyari kay Jacob. Nalagpasan niya ang pinil sa buhay niya, nakikipagbuno siya, nakikipag-away siya, at humihingi siya ng basbas. Kaya hindi naging Jacob yung pangalan niya kasi yung Jacob, di ba, mandaraya, pinalitan ng Israel. Itong kwento sa Genesis, ang buhay ni Jacob, yung pinil, hindi ito isang lugar. Tinawag lamang ito ni Jacob na pinil dahil ang pinil ng buhay niya. Dito niya nakilala ang Diyos. Kaya tinawag niya pinil kasi ang pinil, ibig sabihin mukha ng Diyos. Nakikita mo ang mukha ng Diyos sa pamaraan sa loob ng pinil ka sa sitwasyon na kung saan may sakit ka,
nasabinggit ka na kamatayan or nagkarandahirap ka, pero nakita mo ang mahal na Diyos, kaya naligtas ka. Yun ang ibig sabihin. Yung pinil, kasakit, ang kasakit na tinatanggap mo sa buhay mo, sa puso mo, na kasama ang Diyos. Yun ang tinatawag na nagtagumpay ka, nanalo ka. Ang pinil ng buhay mo, ang hirap, halimbawa ako, ang pinil ng buhay ko, ang sakit ko na dinadaramdam araw-araw, yung cause ng pagka-stroke ko, yung post-stroke ko, yun ho yung pinil ko, yung kahirapan ng health ko. Pero araw-araw akong lumalaban hanggang sa malabasan ko at ito, kala mo normal ako, pero ang pinil sa buhay ko, yun yung kahirapan na binabaliwala ko lang. No, mga kapatid, dahil may tiwala ko sa mahal na Diyos. At ang isang pinil ng buhay ko, yun ho yung mga pagkakamali ko, yun ho yung mga bagay na sa buhay ko bilang tao dito sa mundo, napakaraming pinil na nangyayari sa akin. Ngunit ang lahat na pinil na nangyayari sa akin, mayroong dahilan dahil may utos ang mahal na Diyos sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, mayroon ho tayong obligasyon na kung alamin natin ito sa espirituhan na buhay, bawat isa sa atin, mayroon ho inuutos ang Diyos. Ngunit, hindi naman lahat ho tayo nagkakaroon ng tinatawag na pag-uunawa o tinatawag na paghanap ng katotohanan. Ngunit pag ikaw, kapatid, naghahanap ka ng katotohanan sa buhay mo, na isama mo ang Diyos sa buhay mo hanggang sa kamatayan, hanggang sa tinatawag na pagbalik ng mahal na Diyos, ang Diyos bigyan ka ng assignment. At mayroon pa, hindi ka pa, kapatid, na tao sa mundong ito, nasa plano ka na. Pag once ikaw, kapatid, ay tinatawag ng Diyos, kahit ano pang pinil ang mangyayari sa buhay mo, kahit ano pang pagkakamali, kahit ano pang kahirapan, yung pinil mo sa buhay mo, pag noon pa, ginplano na ng mahal na Diyos na ikaw ay may obligasyon para sa Kanya, lahat yan gagawin niyang tinatawag na mga paraan, no? Lahat yan magugulat ka lang. Halimbawa lamang, mga kapatid, no, sa pinil ng kabuhi ko, sa pinil ng buhay ko. Mga kapatid, lumaki ho ako na maganda ho ang trabaho ko. Napakaganda ho ng trabaho ko since ako'y pag-graduate ng high school. Nakikita ko ho yung mga espesyal na tinatawag na pagmamahal ng mga isang amo dahil sa kasipagan kag sa honesty na ginagawa ko sa buhay ko. Bata pa ako, nagkaroon ako ng tinatawag na katotohanan sa sarili ko. Nagiging honest ka sa batang isip mo, ang daming tentasyon. Pera, marami hong tentasyon, pero nagiging honest ka sa sarili mo. Nagiging totoo ka. Nagtotoo ka sa sarili mo. Dahil hindi ka pa na tao, may plano ng mahal na Diyos eh. Kung nagkakamali ka sa araw-araw na lahat bilang tao, no, nagkakamali ka, yun ang pinil mo. Yun ang hinaharap mo, na kailangan yan ay mapagtagumpayan mo. So, pag mapagtagumpayan mo ang pinil ng buhay mo, dyan mo namumukaan o dyan mo nakikita ang Diyos. Mga kapatid, kaya nga, tayo, napakaraming sa buhay ko, napakaraming pinil na nangyayari, pero hindi ko yan sinasadya. Inuulit ko, mga kapatid, no? Magandang trabaho ko, pero bakit kusa hong umiikot ang mundo? Bakit kusang nangyayari na maganda na itong trabaho mo, dapat steady ka na eh. Dapat nandyan ka na eh. Dapat stay put ka na, maganda ng trabaho mo. Hindi mo pinaplano, hindi mo sinasadya. Isang pikit mata lang, ala, bago na naman ang amo ko. That's why marami yung nagtatanong sa akin, ang ganda naman ng trabaho mo doon. O, ang ganda naman ng trabaho mo dito, bakit umalis ka? Dahil ako'y nanampalataya sa mahal na Diyos at tinitiwala ko sa mahal na Diyos ang lahat, ang mahal na Diyos ang gumagawa ng paraan. Sa bawat lugar, sa bawat amo, sa bawat mapupuntahan ko, mayroong mga pinil. Mayroong mga pangyayari sa buhay ko na dito ko na-realize na ganun pala. Pag once na inuutusan ka ng mahal na Diyos, pag mayroong purpose ang mahal na Diyos sa buhay mo, na ayon din sa kagustuhan mo, talagang magugulat ka lang. Yun ang sinasabi ko eh, magandang trabaho ko, bakit lumilipat ako? Pagdating mo doon, panibagong pinil, panibagong karanasan, panibagong mga mirakulous sa kabuhi, panibagong yung gabay ng Holy Spirit, bawat lugar at bawat amo na pupuntahan ko, iba-iba pangyayari sa kabuhay ko na mula sa Espiritu ng mahal na Diyos. Na yun ang pinaniniwalaan ko at yun talaga ang nangyayari sa buhay ko. Kumbaga, mga kapatid, hindi ako gin-stay sa isang
lugar na kung saan na maganda na eh. Tapos to be maganda na kung tawhanon lang nakabuhi, maganda na eh. Sa trabaho, sa sitwasyon sa trabaho, napakaganda ho ng mga trabaho ko. Pero pikit mata lang, naililipat ako sa mga bagay na napakalayo. Nang na-assign ako sa Cagayan de Oro, ibang pinil ang nangyari doon. Doon ko na-encounter ang tinatawag na kababalaghan na tinatawag na nandyan din yan sa Bible natin. Once na tinatawag ka ng Diyos, once na may inuutos sa iyo ang Diyos, lahat yan ipapakita niya sa iyo para maging pinil ng buhay mo, maging totoong karanasan mo, magiging saksi mo. Kasi, pag wala kang pinil sa buhay, wala kang ititismon eh. Wala kang i-sharing sa inyo. Wala akong sasabihin sa inyo. Yung lahat na sinasabi ko is nagiging pinil ng buhay ko. Nagiging karanasan ko yun. Nagiging katotohanan at nagiging karanasan ko. Ganun mga kapatid ang tinatawag na pinil sa buhay. Pag ang mahal na Diyos ang magbigay ng tinatawag na obligasyon sa iyo, lahat na pinil sa buhay mo, dapat mo tanggapin. Masakit ang pinil mga kapatid, no? Masakit. Hindi lahat ng tao ay nakakatanggap ng pinil ng kasakit. Ang pinil ng kasakit, yun ho ang sinasabing kailangan mo mapagtagumpayan ho yun. Kahirapan, lahat. So sa buhay ko, bilang ako, ordinaryong tao ako, pero dahil sa pananampalataya ko sa mahal na Diyos at pagtitiwala ko sa mahal na Diyos, puno ng pinil ang buhay ko. Pero yun lahat, ang pinil ng kahirapan, mga pagkakamali, mga lahat ng mga naranasan ko sa buhay, through experience ko, yun ang pinil. Katotohanan na nangyayari sa buhay mo, na yun ang binabahagi ko sa inyo, yun ang tinitestimony ko sa inyo, ang totoong pinil na nangyayari sa buhay ko. Yes mga kapatid, napakaganda mga trabaho ko, pero nagugulat lang ako, bakit mangyayari yun? Bakit kailangan mo mailipat ka sa isang trabaho, ay napakaganda naman dito? Hindi ko yung plano, hindi ko yun sinasadya. May mga dahilan. Alam mo kung bakit? Sa espirituhano nakabuhi. Nailipat ako sa isang lugar kasi doon maranasan mo yung ganito eh. Yung ganito palang mangyayari. Ganito pala ang mangyayari in way of guidance ng Holy Spirit. Kaya tinatanggap ko yun. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, alamin natin ang pinil. Hanapin natin yung pinil natin, kaglagpasan natin ang pinil natin. Babasahin ninyo ang kwento sa pinil ni Jacob at mismo sa inyo, sa pinil ninyo sa buhay. Ako mga kapatid, ang pinil ko sa kabuhi, nalalagpasan ko na lahat. Dumaan na. Kasi yun, ang pinil is yung naranasan na sa buhay mo, sarili mong karanasan, ang nangyayari na sa buhay. Yun ho ang pinil natin sa buhay, yung mga nangyayari na mga kapatid. So, mismo mga kapatid sa sarili natin, kung hindi pa natin naunawaan kung ano mga pinil sa buhay natin, dapat ho natin unawain. Ano ba ang pinil ko sa kabuhi? Ano ba ang nangyayari sa kabuhi ko nakasakit na nalagpasan ko yun dahil sa panalangin ko at dahil sa paghingi ko ng tulong sa mahal na Diyos.